corroborative witness. Oh, ba't hindi nyo hinarap? Ano na ngayon? This Naantay, now, sorry? inaantay lang po namin yung time po ni Madam Che na maging available po. Sa rinto. Sa rinto ka ba, corporal? Corporal po. Corporal. November 19 yung pinadala, yung request nila na kausapin. That was November pa. Ngayon, ano na tayo? January na. Mga 2 months na, ba't hindi nyo pa naharap? Pag po kasi, sir, kinokontak po namin si Madam Che. Lagi pong busy po siya sa trabaho po. Mr. Chair. Sige, Mrs. Lumbang, you are recognized. Okay, sir. Sir, wala pong busy dahil alam naman po nila yung every Tuesday session po namin. Ngayon, mayroon pa pong tendency po na nangyayari na kumokontak po sila sa mga kasamahan ko na kung saan sinasabihan po na tulungan mo naman kami para papirma na kay konsehala yung salaysay, yung papel. Dapat po ba yun na kumontak sa ibang mga kasamahan ko para convince sila, para pirmahan ko daw po? Eh di po ba dapat personal ito? Eh kung binigay ko po doon sa tinawagan nila, tapos nakita na vulgar, lalo na sinasabihan po sa akin na sa atin muna itong papel, natural, alam ko naman po yun. Pero bakit sila nagtatawag ng mga kasamahan ko para convince ako, para pirmahan ko na itong mga papel? Pero alam naman po nila na every Tuesday, nandun lang po yung office, nag-a-attend po kami ng session. Yun lang, sir. Chairman. Anyway, si RD, though bago ka lang RD, di ba? Oh, congratulations. Anyway, kahit bago si RD, nag-commit na si RD. Kasi, PD, chief, yung chief ng Arayat that time, yung chief ngayon ng Arayat nandito rin. Okay, pati yung investigador. Kasi ganito, kung unwilling yung family na mag-file, you can file a case. Di ba? Tama? O bakit hindi nyo ginawa? That's number one. But anyway, nag-commit na si RD committed, nag-commit na si RD that she will review. Now, second, alam nyo ba na kung yung reasoning nyo is the witness natatakot sa buhay nila, parang sinasabi nyo na walang tiwala ang tao sa atin, lalo sa kapulisan, for their safety. Di ba? Tama, RD? Kaya nga lumabas para mag-witness, dalawa pa. O, kahit sabihin mo pa yung isa, corroborative lang. Pero it might spark also or encourage some of the witnesses na may direct knowledge doon sa incident kung na-file niyo yung kaso. Kasi file of the case, for as long as pumasa, alam niyo naman yan. Hindi nga ako abogado, pero alam niyo yan. Alam ko rin. Pag pumasa sa piskalya, diretso na. And you can produce several witnesses just in case, di ba? Later, pag may lumutang, di ba? Yun yung yun yung chairman, yun yung medyo may ano rin ako diyan, may question din ako na, but anyway, as the commitment of the new RD, ni RD Pardo, as of now, Mr. Chairman, ako personally, I can wait to the commitment of General Pardo for further review, pero timetable lang po, RD, mga ano kaya to, kasi it happens August. And it has around mga mga 4 months, 5 months, no? Since August, 5 months, di ba? So, RD, yung review na sinasabi natin, na commitment mo, kailan kaya pwede nating at least may substantial na steps na gagawin? Sir, within the day, sir, I will exert effort, sir, to reach out doon po sa possible witness. And sabi ko nga, sir, if I need to personally meet the witness and again ask some questions as to his knowledge with respect to the case of Kap Lumbang, and then within the week, sir, I will personally report to you and to the members of the honorable committee, sir, as to the
again, kung possible po ba or at least may merit po ba yung mga information provided by this alleged witness, sir. Okay, thank you, Adi. Chairman, as of now, yun lang po na. Thank you. Okay, Chairman Ace Barbers, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May konting tanong lang ako doon sa nangyaring may witness, no? Pwede bang malaman, ilan ba yung witness dyan sa Lakyos? Sir, during that time po, sir, nung sinabi ko po na meron po silang basketball tournament during that day po, marami po. Marami, pero isa lang yung nag-come forward. Yes, opo. And according to you, ito ang lumabas dahil mukhang siya lang yung nakonsensya sa dami ng tao ron. Tama ba? Yes, opo. Okay. Meron bang possibility na yung witness na yan ay maaaring isinubo na witness? I'm just thinking aloud, ika nga. Posible ba yun? Hindi po, sir, kasi Isinubo to a point to confuse, no, the investigation. There is a strong possibility na nangyayari yan. Anong tingin mo? Kasi unang-una, hindi siya tagal dyan sa lugar na yan. Pangalawa ay dayo siya. Pangatlo, sa dami ng taong nandoroon, siya lang ang lumutang at nagpakita ng tapang. And according to you, siya ay nakonsensya. Hindi nga tapang dahil nakonsensya Hindi ba? So, ngayon, hindi ba naglalaro sa isipan natin na possibly, ito ay isang isinubong witness. Meaning, bigay ka ng testimonya mo, ma-confuse yung investigation, mawala doon sa tamang o sa totoong suspect doon sa nangyaring krimen. Is that a possibility? Ito naman po sa based on interview po, sir, hindi naman po. So, yan ay hindi, kumbaga, malayo sa katotohanan. Ngayon, sa inyong investigation, ano naman ang nakita niyong motibo? Sa sunod-sunod, hindi lang dyan sa Lakyos yan, di ba? Yes, opo. Okay, hindi lang sa Arayat yan, at doon pa sa ibang lugar. Ano kaya ang possible motive ng pagpatay sa mga barangay officials? Sa inyong investigation, anong lumalabas? Can you not share to the committee kung ano yung inyong initial findings? Ano ba yung motibo ng mga killer na yan at bakit sunod-sunod na pinapatay itong mga barangay officials na ito? Ayan ba ay may personal na alitan? Ayan ba ay may negosyong may away sa negosyo? Di ba? And I think that should be included in the investigation. Di ba, RD? I agree, Mr. Chair, Your Honor, sir. And based on the data provided by the provincial director, sir, 4 out of the 6 cases being heard today, sir, is arose from personal grudges, including the case of including the case of Kap Lumbang, sir. And based on the data, sir, at least the background of the one of the suspects being named by the said witness is he is a member of Gun for Hire group operating in the province of at least the region of Region 3. But then again, sir, as I committed earlier, sir, I will personally look into this, sir, to find out whether or not this said witness was not coerced in any way to come up with a name to implicate in this case, sir. Yeah, okay, that's a good point, RD. No? In fact, kasi interesting to know, no? Dapat alam ng investigador yan. Automatic yun. That's kumbaga SOP niyo yun. Na unang-una yung syempre na alam kung ano, may witness ba doon sa krimen. Di ba? Meron bang nakakakilala doon sa suspect? Ano ba yung posibleng motibo? Dapat yun ang ano natin. Kung tatanungin natin syempre yung pamilya ng biktima, maring
they can share some ideas on what could be the possible motive in the commission of this crime. Ngayon, ilan niyang opisyal na namatay sa probinsya ng Pampanga? 7. Doon sa 7 namatay na yon, lahat ba yan personal grudge? Meron bang pattern kayong na-establish na bakit itong 7 ito ay puro barangay officials? Bakit itong 7 ito ay binaril sa harap ng ganyan? The same firearms ba? Ito ba ang suspect ba ay lahat galing sa isang gun for hire na group? RD? Sir, like I said earlier, Mr. Chair, Your Honor, sir, na 4 out of the 6 cases being heard today, sir, are allegedly arose from personal grudges, and 4 might be related to their work as public officials. But the evidence confiscated, at least recovered during the investigation, were already forwarded to forensic group to undergo forensic examination, particularly ballistics and cross-matching, to find out whether these killings is somehow related to one another. And we could also, based on that cross-matching report, sir, we could establish whether the suspect name and identified in these cases are came from one and the same group, sir. But as far as the data provided to me, sir, is only one case, particularly the case of Hipolito, sir, that there are indication that the suspect, at least majority of the suspects who remains at large as of this time, have military background. So this is a information that should be further reviewed and considered, considering that the alleged perpetrators have military backgrounds, and we don't want to presume that their military background are being used to perpetrate this crime, sir. Could a possible motive be politika, RD, base sa inyong impormasyon? Sir, we cannot discount the possibility that these killings are all politically motivated. That is precisely the reason why I already directed the provincial director to dig deeper into these cases to find out that it's easy for them to say that personal grudges are the motives behind these killings, but we have to look into consideration whether these killings are all politically motivated, sir, because we really cannot discount this possibility, sir. Oh, kasi I don't know, sa aking opinion, pinaka mabilis na excuse ay yung personal grudge, di ba? Kasi napakadali nating sabihin, ay kasi may kaaway yan, personal grudge yan. But as you said, no, if you dig deeper, you'll be able to establish more possible motives. No? In this case, bakit ba opisyal ng barangay ito? They are politicians. So probably, there's a big possibility that this is politically motivated. Kung work-related naman, ano ba yung work ng barangay captain that would probably be a reason for them to be killed? Ano ba naman ang trabaho ng barangay kapitan? Ang barangay kapitan ba ay pwedeng mang-ipit ng mga negosyante doon sa lugar? So, I guess, no, as you said, kung titingnan ng mas malaliman, ma-establish nating mabuti. Ang nakapagtaka kasi, RD and PD, August pa yan nangyari. No? Hindi naman kayo magiging opisyal kung hindi kayo magagaling na investigador. Diba? I would probably understand a corporal or a PO, ano ba yung isa? PO3? O PO1, dahil yung experience yan ay hindi pa malawak. No? Pero sa inyo, alam nyo na yan eh. Yun nga, pag may nabaril, dun sa lugar na yun, alam nyo na kaagad. On top of your heads, alam nyo na kung ano yung posibleng motibo. Bakit laging personal grudge ang nagiging dahilan? I think you should rule out, hindi pala rule out, no? I guess in order of priority, yung personal grudge siguro baka last yun no? At makakatulong diyan yung pamilya ng biktima. Di ba? Kung work-related nga, gaya nga ng sinabi ko, these are all barangay officials. Ano ba naman ang pwedeng magawa ng barangay officials
na maaaring ikabuwis ng buhay niya. Aside from kalaban mo sa politika, iba naman yung ano doon. But please do not rule out the angle of politics dito. Because parang there seems to be a pattern. 7 yan. 7 opisyal ng barangay. Kagawad o barangay kapitan. So bakit puro politiko? Ganun na ba ngayon sa Pampanga, binabaril ang politiko? Diba? Parang malaking question mark kagad sa ating isipan yan. Yes, sige, PD. Your Honor, Mr. Chair, with regards to the 6 EGO, sir, dito, sir, sa case ni Lorenzana Liang, sir, medyo na-establish po natin yung possible motive niya is yung business, sir, parking business of the suspect. Considering, sir, na nalabasan po natin ng warrant of arrest yung 2 suspects. And then dito naman po kay Attorney Jerome Tubig, medyo na-establish din po natin, considering po na-arrest po natin yung 3 suspects and 1 suspect is already behind bars, sir. Kaya ano po siya, land dispute, sir. So far, sir, sa 6 na EGOs, medyo na-establish po natin yung 2. Yung 2? Yes, sir. So may 4 pa rin? Yes, sir. Opo. So yun pa lang ang puzzle pa hanggang ngayon? Yes, sir. We will work on that, sir. Okay. So that's all for the meantime, Mr. Chair. Thank you. Okay, Mr. Chairman Chair, Acop, you are now recognized. ang pinag-usapan lang po natin ay yung kaso po ni late Barangay Captain Mel Lumbang of Barangay Lacios, Arayat. Tama po. Meno, sino po ang investigator on case? Sir, How long have you been an investigator? almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija, PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lacios, Arayat, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall? Mismong sa loob ng opisina niya? Sa terrace po. Terrace? Ng barangay hall? Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala Yes, Mr. Chair. at may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayo nakuha? Doon sa katawan ni the late Barangay Captain, yung slugs? Wala po, Mr. Chair. Bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan, the late Barangay Captain? Hindi ba pag namatay sa firearms, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po, saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yun, allegation na yun? Konsehal Lumbang, Nag-execute po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng ustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako
para ilaban po yung kaso ni Mel. O kasi, Pero, para ipaalam ko po sa inyo, Konsehala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa. Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po yung makakakamit ng hustisya, eh bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari no 1 taon. Di po ba? Paano ngayon magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril na ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba? opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya dahil sa oras po na yon talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Okay, decision po ninyo yon. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan. Anyway, Mr. Investigator, ilang pong tao ang kasama ni Kapitan dun sa lugar? Madami po, Mr. Chair. So marami. Doon sa loob ng barangay hall, doon sa terrace. Yes po. Yes. Ni isa doon, wala pong nagtistigo. Wala po kayo nagtistigo na pipirma ng affidavit o magbigay ng statement. Wala po. Wala po kaming nakuha, Mr. Chair. Dahil natatakot din po sila sa seguridad po nila. Natatakot. Hindi po ba, pag natatakot po lahat ng tao, magagawa nga po yung mga lukulukong tao yung gusto nilang gawin. Hindi po ba? Yes, Mr. Chair. Alam mo rin siguro yung kasabihan na evil will triumph when good men do nothing. Yes, Mr. Chair. Yes. So, bakit hindi po niya sila mapilit? Kasi sabi niyo may dalaw po kayong witnesses. Bakit hindi yung mismo malapit kay Kapitan at nakakita doon sa gunman? Yun ang dapat mag-witness. Kasi sigurado na pag magaling yung abogado nung kung sino man ang masasampahan ng kaso, baka hindi makalusot o hindi manalo doon sa kaso. Mananalo yung kalaban. Hindi po ba? Dahil yung witness ninyo, wala mismo doon sa lugar eh. Gumawa po kami ng mga paraan, Mr. Chair, na kumbinsihin yung mga tao na possible na nakakita. But isa po sa kanila wala pong gusto or wala pong willing mag-testify, Mr. Chair. Okay. Now, ano po ba yung pinapipirmahan nyo doon kay Konsehala? Yung affidavit po niya, complaint affidavit po niya. Affidavit. Yes, Mr. Complaint. Chair. Okay. So, ayaw ni Konsehala na mag-complain. Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Ayaw niyang pirmahan yung affidavit complaint? In fact, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako, Iho. Ayaw ba niya talaga? di ko po alam sa kanya, Mr. Chair. Konsehala, bakit ayaw niyo magreklamo? Gusto po namin, Mr. Chair. Ang ano lang po namin, kagaya po ng sinabi ko kanina, nung pong inabot sa akin nga po itong papel at pinapipirma, sabi ko nga po, babasahin ko, hihingi ako ng copy. Binigyan po nila ako. Tapos nung po nakita ko may mga tao, may mga picture, may nakita po ako na witness na daw po ito, yun po yung hininga ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya.
Dahil dito po sa nakasaad dito sa salaysay ko na pipirmahan, ako po'y kumukonforme dun sa mga salaysay po ng witness. Kaya bago po ako magpirma, yun po yung hiniling ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya na binitiwan dito sa papeles, Mr. Chair. Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsyala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Eh hindi naman niya kasama yung witnesses na yon, o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsyala. Ang tinatanong ko, bakit niyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganun, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. To. Hindi ba affidavit of complaint lang naman yung na si Konsyala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa? Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat Mr. nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint. Oh. Magtuturoan na kayo ngayon. May I know who are the people giving you advice? Were they present or were they part of the SITG? Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG? Yes, Mr. Chair. Or what? As legal officer po. Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yun dapat ang sabihin mo, yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes. Bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yun doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa'yo? No, Mr. Chair. Base lang po doon sa... Sarili mong isip yun? Yung po sa affidavit po ni Madam Che, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? Yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na merong siyang tinututulan doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo, na sinasabi niyo na ikumpirma niya yung mga statements ng witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, at totoo yung sinasabi ni Konsyala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Konsyala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus
the alleged perpetrators for criminal offenses? Yes, Mr. Chair. Oh, hindi ka kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila dun sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you did not learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Nandun siya. Based po dun sa ano po niya, sa salaysay po niya, andun daw po siya at nakita po niya yung pangyayari. Nasaan siya? Sa loob ng barangay? Sa terrace? Nakaupo po siya dun sa chapel, Mr. Chair. Katabi po kasi yung lumang barangay hall, chapel, then covered court po, kung saan po nagaganap yung liga that yung time. basketball? Yes, Mr. Chair. Ano po yung distansya? Na-compute nyo ba yung distansya ng chapel at saka yung terrace? Approximately 6 to 7 meters, Mr. Chair. 6 to 7 meters. Now, sige. Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness, considered as corroborative, nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then, nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, na namukhaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So, sinabi po ninyo, suspect. So, it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinag-describe nyo ba sa kanya? Base po dun sa salaysay po niya and dun sa nakuha sa CCTV, it's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. Tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle nung corroborative witness mo?